Hindi na niya kailangang maghagilap pa sa isip ng eksplanasyon kung bakit siya nagkakaganoon. Alam naman niya ang dahilan. It was simple really, and it was because he couldn't have her. Mentras nagiging mailap ito sa kanya, ay lalo lamang nag-iinting ang pagnanasa niya rito. Marahil ay pangit sa pandinig, subalit anong magagawa niya kung iyon ang realidad? Simple lang naman ang solusyon sa problema niya, at iyon ang habaan niya ang kanyang pasensya. Nababanaag naman niya sa mga mata nito, pati na sa mga kilos nito, na may pagtingin din ito sa kanya. Lalaki siya, kaya alam niya iyon. He also knew sooner or later, she would come around. It was easier said than done, though because, again, patient wasn't his thing. Mabuti na lang at medyo madalang na lamang kung magkita sila ngayon. Nasa Cebu ito, most of the time, at inaasikaso ang bubuksan nilang sangay roon. Much as he wanted to help her, he couldn't leave Manila. Hindi niya pwedeng iwan ang mga responsibilidad niya sa kumpanya nila, lalo na ngayon na nakastroke ang abuelo nila. Minor lang naman ang atake nito, subalit ang payo ng doktor ay kailangang iwasan na nito ang stress. Kainako na ng kanyang ama ang mga tungkulin nito. At ang ibang tungkulin ng kanyang ama ay ipinasa naman sa kanya. It was funny. He was swamped with work right now, but his brain still managed to get itself preoccupied with Lara. Napabuntong hininga na lamang siya. Matatagpuan sa puso ng Metro Cebu ang ikatlo at pinakabagong sangay ng Sos Metrosas. Katulad ng ginawa nila sa Manila, nagdaos din sina Lara at Patty ng lounge party para sa opening niyon. Bagaman hindi kasing star-studded ang opening ng kanilang ikalawang tindahan, ang masasabi ni Lara ay matagumpay rin naman ang kagaganap lang na selebrasyon. The party was over now. Nakaalis na ang lahat ng mga bisita. At kasalukuyan nagliligpit na ang mga crew na pinangangasiwaan ni Charles, ang bagong restaurant manager nila. Dito rin nila iiwan ang tindahan kapag nagbalik na sila sa Manila. Isang kolumnista para sa regional paper doon ang lumapit sa kanila. Hiniling nito na makapanayam sila ni Patty. Malugod na pinaunlakan naman nila ito, sapagkat libreng exposure para sa restaurant ang artikulo nito. They had interviewed then and there. Nang matapos ang maiksing panayam, ay niyaya na siya ni Patty na umuwi. Sa bahay ng pamilya nito sa isang eksklusibong subdivision doon, sila pansamantalang namamalagi. It was easier and more practical that way. Lula ng kotse nito, ay iniwan na nga nila ang restaurant. Dahil gabi na, ay magaan na ang traffic kaya mabilis ang naging biyahe nila. Pagdating sa bahay, ay pumanhik agad sila sa grand staircase. Sinamahan siya nito hanggang sa tapat ng pinto na guest room na gamit niya. Good night. Anito? Good night din. Imikbalik niya rito. I'm happy tonight was a success. Me too. An awkward post followed. Nanatili lamang silang nakatayo roon habang nakatingin sa isa't isa. Seconds passed. Great work, Lara. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magiging successful ang opening natin. Thank you. You did your share din naman. She hated herself for shattering. Pero paanong hindi mabubulol ang dila niya? Gayon kung nakatingin ito ay parang gusto siyang gawing midnight snacks nito. She started to lean forward. She knew right away he was going to kiss her. Bago pa nito maisakatuparan ang balak gawin, ay umatras na siya ng isang hakbang palayo rito. Good night, Patty. Mabilis na saad niya. Umiling ito ng bahagya, at pagkatapos ay bumuntong hininga. Good night, Lara. See you in the morning. Pagkatapos nitong sabihin iyon, ay dali-daling siyang pumasok sa kwarto niya. Isinandal niya ang likod sa dahon ng pinto, saka kinalma ang sarili.
That was another close call. Because the truth was she really wanted that kiss to happen. Mabuti na lang. At nagawa niyang kontrolin ang sarili. Hanggang sa huling sandali. Nagtungo siya sa in-suite bathroom ng silid para magbihis at mag-ayos ng sarili. Eksaktong paglabas niya roon, ay nakarinig siya ng mga katok sa pinto. Nakadama siya ng kaba. The knock sounded urgent. Sino yan? Tanong niya. Si Patty. I need to talk to you. Binuksan niya ang pinto at tumambad sa kanya ang balisang itsura nito. What's wrong? It's my grandfather. Kakatawag lang sa akin ni Mama. He was rushed to the hospital just now. Bakit daw? Inatake siya sa puso. I need to head back to Manila tonight. Kaya kita pinuntahan dito ay para magpaalam. Are you okay? I'm fine, although I'm a bit worried. Kakatapos lang kasi niyang atakihin sa puso. Tapos, hito na naman. Nakadama siya ng awa para dito. Mukhang nababahala talaga ito. Gusto mo bang samahan kita pabalik ng Maynila? Tanong niya. Would you? Balik tanong nito. That was the first time he asked something from her. That mattered. Paano niya matatanggihan ito? Of course. Magbibihis lang ako sandali. 15 minutes later, tumulak na sila patungo ng airport. Maya-maya ay nasa himpapawid na sila. Lula ng private plane ng pamilya nito. Pagdating nila ng Maynila, ay dumiretso kaagad sila sa intensive care unit ng hospital kung saan nakakonfine ang abuelo nito. May 5 tao na nakatayo sa tapat ng silid ng matanda. Batay sa hindi maitatagong pagkakahawi, ay madali niyang natanto ang mga kaanak ni Patty ang mga naroon. How is he? Patty's question was aimed at no one particular. Son, it's not good. Dismayadong tugon ng isang lalaki. Tansya niya ay nasa late 50s na ang edad nito. At kung tama ang sapantahan niya, malamang ang ito ang ama ni Patty. Tahimik lamang siya nakinig habang inilalahad nito ang prognosis ng doktor. Di umano ay nagkaroon ng aneurysm sa utak ng matanda at hindi magawang operahan ng neurosurgeon dahil nasa maselang bahagi ng utak ang ugat na nag-rupture. Bumagsak ang mga balikat ni Patty pagkatapos marinig ang balita. Otomatiko namang pinisil niya ang braso nito para konsulahin ito. Bumaling ito sa kanya. Marahil ay noon lamang nito naalala na naroon siya. Tinapik-tapik nito ang kamay niyang nakapatong sa braso nito. Saka ngumiti na wari ay nagpapasalamat. Pagkatapos ay pinakilala siya nito sa mga naroroon. Natuklasan niyang hindi nga siya nagkamali sa sapantahan niya. Ama nga ito ng lalaking nakausap nito. Ipinakilala rin siya nito sa ina nito at sa tiyuhin nito at sa asawa at anak ng nahuli. Nakipagpalitan siya ng pagbati sa mga ito. Kulang sa init ang pagtanggap ng mga ito sa kanya. Pero nauunawaan niya na dala lamang iyon ng sirkumstansya. Hindi pa pwedeng silipin ang pasyente dahil maselang lagay nito. Kaya nanatili lamang sila ni Patty sa hallway kasama ang mga kaanak nito. Napuno ng katahimikan ang mga sumunod na oras. Alam niyang iisa lamang ang tumatakbo sa isipan ng mga kasama niyang naroon. At iyon ang mga nagbabadyang masamang balita. The seconds turned into minutes, and the minutes turned into hours. Dakong 4:00 ng madaling araw, ay nagkaroon ng kumusyon nang umalerto ang alarm mula sa kwarto ng Don. Dali-daling pumasok sa loob niyon ang mga hospital staff. Tulak ang kung ano-anong aparato. Narinig niya ang paghugot ni Patty ng malalim na hininga. Tumuon dito ang paningin niya. Nakita niyang namumutla ito
at namumula at namasa-masa ang mga mata. She took hold of his left hand. Ikinulong niya iyon sa mga kamay niya at pinisil ng bahagya. Sa pamamagitan niyon, ay gusto niyang madama nito na naroroon siya para dito. Malamlam nang ngumiti ito sa kanya. Saka idinikit sa mga labi ang kamay niyang nakahawak pa rin sa kamay nito. Mistulang walang hanggang ang hinintay nila bago lumitaw mula sa hospital room ang ICU resident. Isang malungkot na iling ang itinugo nito sa mga nagtatanong ng mga matang sumalubong dito. Ika-4 at ikahuling gabi ng burol ng lolo ni Patty. Naobserbahan ni Tara na higit na marami ang mga nakiramay sa pamilya ng gabing iyon kumpara sa mga naunang gabi. Pagpasok pa lang kasi ng kotse niya sa compound ng Memorial Chapel, kung saan nakaburol ang mga labi ng matanda, ay napuna kaagad niya na puno ang parking area niyon. Sa 3 magkakasunod na gabi na pagtungo niya roon, ay noon lamang yun nangyari. Sinuyod ng mga mata niya ang paradahan pero nabigo siya na makakita na bakanting espasyo. Lalabas na sana siya para sa kalsada na lamang maghanap ng mapaparadahan nang mapansin niya ang pagbaking palabas ng parking slot ng isang itim na Jaguar sedan. Pinausad niya ang kotse niya at naghintay sa gilid niyon. That was when she noticed the Jag's plate number and realized it was her father's car. Ang loyal driver nito na si Mang Nonoy ang nasa likod ng manibela. Tinanguan at kinawayan siya ng tsuper nang magpagsino siya nito. Ibinalik naman niya ang pagbati nito sa pamamagitan ng pagtango at pagngiti. Noon lang niya naalala. Nakilala pala ng kanyang ama ang pamilya Montenegro. Nabanggit na nito iyon sa kanya dati. Subalit nawala sa isip niya. Mabuti na lang at hindi sila nagpang-abot nito. Dahil kung nagkataon, ay mapipilitan na naman silang magkunwaring hindi magkakakilala. 3 ulit nangyari iyon sa kanila, kaya dapat ay hindi na niya iniinda iyon. Subalit masakit pa rin iyon sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit may 15 minutos din siyang naghintay pagkatapos silang mailagay sa ayos ang parking niya bago siya umibis ng sasakyan. Mas mainam na iyon. Maghintay siya kaysa masuong na naman siya sa isang kakailang na sitwasyon. Baka kasi makasalubong pa niya sa labi ang kanyang ama. Mahirap na. Nang sa wakas, ay tunguhin na niya ang chapel building, ay wala na nga sa labi niyon ang kanyang ama. Relief na dumiretso na siya sa silid ng pinagdarausan ng lamay. Pagkapasok niya ay kaagad niyang namataan si Patty, kahit maraming taong naroroon. Nakatayo ito sa gawing kanan ng silid, malapit sa hilera ng mga freestanding floral arrangements. Nakita rin siya kaagad nito at lumapit sa kanya. "I'm glad you could make it," he said. "Sabi ko naman sa iyo pupunta ako, di ba?" Nang nagdaang gabi, ay siniguro niya ritong babalik siya kinabukasan. "Iyan ang gusto ko sa iyo. May isang salita ka." Nagkangitian silang dalawa. "Halika, doon tayo sa labas. It's getting too crowded here." Kapag kuwan ay kayag nito sa kanya. They went outside. Mayroong mga upuan sa koridor sa labas at pumili sila ng lugar doon kung saan hindi ganoong matao. "How are you holding up?" tanong niya rito. "I'm okay. I just can't believe he's gone." Ilang taon na nga ulit siya? Turning 82 this year. If it's any consolation, at least, you know he lived a full life. Aniya? "Yes. Well, too bad you didn't get the chance to know him. He would have liked you." "Paano mo naman nasabi iyon?" "Sabihin na lang natin na kilala ko siya." Hiniling niya na magkwento ito tungkol sa lolo nito. Nagpaunlak naman ito.
sa pamamagitan ng pagbibida ng ilang fond memories nito sa matanda. She could tell from the expression of his face. He really looked up to the old man. And she could also tell by the stories the old man was quite character in his day. I should stop now. Kanina pa ako nagsalita ng salita. You must be bored to tears. On the contrary, naaliw ako sa kwento mo. Thank you. Sagot nito. For what? For listening. It helped a lot. Ngumiti lang siya. Pagkatapos ay napasulyap siya sa relo niya. Nagulat siya na makitang mahigit 2 oras na pala silang nagkukwentuhan doon. Kay bilis dumaan ang oras. Hindi niya namalayan iyon. It's getting late. Kailangan ko nang umuwi. I have an early flight tomorrow. Remember? Kapag kuwan ay saad niya. Kailangan ang presensya niya sa Cebu branch nila. Marami siyang kailangang asikasuhin at marami siyang taong kailangang kausapin doon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makakasama sa mismong libing kinabukasan. Ihahatid na kita. Alok nito. But I brought my car with me. Just give me your keys. I'll take care of your car. Okay lang. You don't have to. But I want to. Late na. It's not safe to drive alone anymore. Sa huli ay pumayag na rin siya. Pagkatapos sila magpaalam sa mga magulang nito, ay umalis na silang dalawa. 25 minutes later, ay nasa tapat na sila ng gate ng bahay niya. Umibis ito ng sasakyan at gumilid para pagbuksan siya ng pinto. Bababa na sana siya nang may isang ideyang biglang pumasok sa isip niya. Hey, do you want to come in for a nightcap? Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya para sabihin iyon. Sure, as long as you make me some of that famous blend of yours. Napangiti siya. Pagpasok nila sa loob ng bahay, ay sinindihan niyang ilaw sa living room na bumungad sa kanila. Iminuwestra niya rito ang red velvet couch. Have a seat first, while I make the coffee. Hinintay muna niyang makaupo ito. Nang maayos na ito, ay sakala siyang nagtungo sa kusina. Natutulog na ang kawaksi sa servant's quarter at ayaw na niyang gambalain pa ang mga ito. Kaya siya na lamang mag-isa sa pagprepara ng kape. Nailagay na niyang coffee bean sa filter at nagsasalin na lamang siya ng drinking water sa percolator na makarinig siya ng kaluskos mula sa likuran niya. Paglingon niya ay nakita niya si Patty. Ilang hakbang na lang ang layo nito mula sa kanya. Ba't ka pa sumunod? Biglang tugon ay baliwalang nagkibit-balikat lang ito. Anything I can do to help? It's alright. I can handle this. Maupo ka na lang muna riyan. Iminuwestra niya ang stool sa island ng kusina. Ang totoo lang, ay naiilang siya nang naroroon ito. His presence seems to dominate the far from the small kitchen. Hindi na. Mas gusto kong panoorin ka. On second thought, my pastry sa ref. You can get it for me. Tumalima naman ito. Hindi lang nito basta kinuha ang dessert. Isinilbi rin nito iyon. He moved around her kitchen like he belonged there. Kung sa bagay, ganoon naman talaga ito. Kahit sa ang lugar ito naroroon, ay parang pag-aari nito ang lugar na iyon. You did make this? Tanong nito. He was referring to the pastry. Yes. I'm experimenting on new flavor. Tikman mo. See if you like it. He took a bite. Pagkatapos ay nag-thumbs up sign ito. Natuwa naman siya at nagustuhan nito ang ginawa niyang pastry. It's good. I like the nutty flavor. Anong iniligay mo rito? Pecan?
No, walnut. Ibinalik na niya ang atensyon sa ginagawa niyang kape. Malapit nang mapuno ang sisidla ng coffee maker. Kaya inilabas na niya ang tasa at platito. Pati na rin ang mga sangkap na gagamitin niya para sa blend niya. Ipinatong na niya ang mga iyon sa tray at binitbit. Sa muli niyang pagpihit ay nakita niyang mataimtim na nakatitig sa kanya si Patty. Nagtatanong na itinaas niya ang isang kilay nito. Nothing. It's just the arc of your nape is very beautiful. Ngayon ko lang napansin iyon. Naramdaman niya na pinamulahan siya ng mukha. Ikaw talaga. Puro kakalukuhan. It's true. I'm serious. Ewan ko sa iyo. Inilapag na niya sa island counter ang bitbit niya. Saka binalikan ang coffee maker. Nang matapos ng maluto ang isinalang niya roon, ay inabot na niya ang tangkay ng decanter. Hindi siya nag-ingat kaya marahil dumikit sa likod ng daliri niya ang katawan ng sisidlan. Sumigaw siya. Napaso kasi siya. Ibinalik niya sa placeholder ang decanter. Sa kahinipan ang parte ng kamay niya na napasok. At dito na po nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.